hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Sa unang pagkakataon, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Sinabi niya ito ng makapanayam ng media kanina sa Davao City. I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ang designated survivor tulad sa Amerika ay ang opisyal na hindi dadalo sa isang malaking speech o pagtitipon para siya ang aaktong presidente ng bansa sakaling may trahedyang mangyari sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal. Pero sa Pilipinas, wala pang batas na nag-oobliga ng pagkakaroon ng designated survivor. Walang sinabing rason o iba pang detalye si VP Sara kung bakit hindi siya dadalo sa ikatlong SONA ni PBBM. Yan ay sa gitna ng usap-usapang hidwaan ng mga Marcos at Duterte. Tiyempo rin ito sa pagbitiw ni VP Sara bilang Education Secretary noong isang buwan. Sa ibang balita, niyanig ng magnitude 7.1 na lindol ang ilang parte ng Mindanao pasado alas 10 ng umaga kanina. Dahil naitala ang sentro ng lindol sa gitna ng Celebes Sea ayon sa PHIVOLCS, di ito naging masyadong malakas sa lupa. Wala namang pinangangambahang pinsala pero maghanda pa rin sa posibleng mga aftershock ayon sa PHIVOLCS. Ang sentro ng lindol sa karagatan ay nasa layong 133 kilometers kanluran ng Palimbang, Sultan Kudarat. Tectonic po ang origin o sanhi ng lindol. Ito yung paggalaw ng lupa sa mga aktibong fault line. Nakaramdam ng intensity 4 na pagyanig ang mga nasa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Intensity 3 naman sa Mati sa Davao Oriental at Glan sa Sarangani. Naramdaman din ito sa iba pang bahagi ng Davao Region at Bangsamoro. Trahedya naman sa Cagayan kung saan patay ang 11 pasahero sa banggaan ng pickup at bus. Ang mga biktima, mga magkakamag-anak na galing pa sa Lamay. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Halos wasak ang pick-up na yan matapos bumangga sa isang pampasaherong bus sa barangay Ayaga, Abulug, Cagayan kaninang madaling araw. Sa investigasyon, pauwi na sana sa Tuguegarao ang mga sakay ng pick-up galing sa Lamay sa Apayao. Palabas na ito sa isang intersection sa main highway ng masalpok ng bus. Sa lakas ng impact, makikitang inararo pa ng pick-up ang isang establishmento. Itong pick-up tumilapon na more or less 20 meters na kung saan meron siyang 13 na passengers. Ang 14 yung driver. 11 sa mga sakay ng pick-up ang idineklarang dead on the spot, habang sugatan ng driver at 2 pang pasahero. Lahat sila magkakamag-anak sa barangay Tanahini, Alakapan. Sugatan din ng driver, konduktor at isang pasahero ng bus. Itong Florida bus ay sumadsat din doon dito sa may harapan ng auto shop. At binangga niya yung pader at may stockpile doon ng lupa doon siya sumadsat. Patuloy pa ang malalimang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng aksidente. Pero ayon sa Abulug Police, naka-hospital arrest ang 30 anyos na driver ng bus. Hinahanda na rin ang mga kaukulang dokumento para sa pagsampa ng kaso laban sa driver. Sinisikap pa ng News 5 na kunin ang panig ng bus company. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Dumako naman po tayo sa gumuhong lupa sa isang construction site sa Antipolo, Rizal kung saan 4 na construction worker ang patay. Patuloy pa na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagguho sa construction site na yan. Para po sa detalye, nasa linya ng telepono si Mon Gualvez. Mon, ano bang update dyan? Ruth, nakaburol na ngayon yung 2 sa 4 na nasawi matapos matabunan nga ng gumuhong lupa sa isang pribadong subdivision dito sa Antipolo, Rizal. Masama yung loob ng mga naulila ng biktima lalo't lumalabas do kasi na nagkulang o nagkaroon ng pagkukulang umano pagdating sa safety precaution ang contractor. Bawang mga construction worker nga kasi itong 4 na nasawi na gumagawa ng 2-story na bahay. Base sa initial na investigasyon, aabot sa 5 metro na yung lalim ng hinukay na bahagi ng lupa. Hindi naman daw maulan pero kapansin-pansing loose o buhaghag yung klase ng gumuhong lupa. Sa record ng lokal na pamahalaan, kumpleto rin naman yung mga dokumento at permit ng konstruksyon. Pero sinisiyasat pa rin ng mga otoridad kung nagkaroon nga ba ng kapabayaan o hindi nasunod yung mga excavation protocols.
tumanggi nang magpapasok ngayon, Ruth, yung pribadong subdivision kung saan nangyari ang pagguho ng lupa. Pero tiniyak naman ng may-ari ng ginagawang bahay na sasagutin daw nila lahat ng gastusin para sa mga nasawi at naulila nito. Bukod sa 4, may 3 ring na paulat na sugatan dahil sa insidente. Sa ngayon, sabi naman ng Antipolo City Disaster Risk Reduction Management Office, all accounted na raw ang lahat ng mga manggagawa sa apektadong lugar, kaya itinigil na rin nila yung ikinasang search, rescue, and retrieval operations. Ruth? Mon, kanina may mga binanggit ka na nakitang ilang posibleng pagkukulang nga ng mga contractor. Nakapagbigay na ba sila ng pahayag tungkol dyan sa nangyari? Yung contractor, mailap pa rin muna sa ngayon sa media, Ruth, no? So hindi pa sila makapagbigay ng kanilang pinakapahayag o statement hinggil sa nangyaring insidente. Pero pinatawag na rin sila ng lokal na pamahalaan na Antipolo para nga magpaliwanag, gaya ng ginagawa nga rin na investigasyon ngayon ng pulisya at ng iba pang mga authorities dito sa lugar para malaman kung nagkaroon ba ng pagkukulang dun sa protocols in terms of excavation. Kasi nga pag naghukay ng lupa, dapat may mga parang pangharang daw dun sa mga bahagi sa paligid para nga hindi gumuho ang bahaging ito sakaling mas lumalalim na yung hinuhukay. Bagay na inaalam pa rin ngayon ng mga otoridad, Ruth. Maraming salamat, Mon Gualvez. 6 naman ang patay, kabilang ang isang pulis matapos mauwi sa barilan ang isang operasyon sa Aliosan, Cotabato. Nagpunta sa barangay New Panay ang mga pulis para maghain ng search warrant laban sa isang Makabuat Haji Salik. Kaugnay ito ng mga kasong may kinalaman sa baril at iligal na droga. Nang makalapit ang mga pulis, pinaputukan sila ng grupo kaya't nagkabarilan. Napatay si Salik at 4 mula sa kanyang grupo. Sa panig naman ng mga pulis, nasawi si Police Master Sergeant Jed Michael Gregorio. 6 pang pulis ang sugatan. Nabawi mula sa mga suspect ang 400,000 pesos na halaga ng droga at armas. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Nasa Australia na ang mga tauhan at fighter jets ng Philippine Air Force na lalahok sa tinatawag na Pitch Black War Games sa bansa. Ito ang unang beses na nagpadala ang ating Air Force ng aircraft para sa isang international exercise. 4 na fighter jets at 162 Philippine Air Force personnel ang kasali sa Pitch Black. Layo ng pagsasanay na patibayin ang kahandaan ng mga militar sa pagsugpo ng mga banta sa seguridad. Sa kabuuan, 20 bansa ang kalahok sa War Games na gaganapin mula July 12 hanggang August 2. Kami tayo sa police report, arestado sa buy-bust operation ang isang lalaking nagtutulak umano ng droga sa Malabon. Nagbabagsak din daw ang suspect ng bulto-bultong shabu sa kalapit na lungsod. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Matapos makipagtransaksyon sa mga operatiba, pusasan nyo muna! Agad inaresto ng mga pulis ang umano'y tulak ng droga sa barangay Katmon sa Malabon. Hindi na nakapalag ang 43 anyos na suspect. Nakuha mula sa kanyang nasa 25 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 170,000 pesos. Base sa investigasyon na ginawa natin, itong ating suspect ay nagbabagsak ng bulto-bulto sa ating nearby cities. Ang pinakamababa niyang binibenta ay 5 grams. Bukod sa droga, may nakuha ring baril na kargado ng mga bala. Walang maipakitang permit to carry ang suspect para sa armas. Itong kumpiska nating baril sa kanya ay ating subject ito sa ballistics examination upang makita natin kung itong baril na kanyang nakumpiska ay nagamit sa ibang krimen. Hindi naman itinanggi ng suspect na may nakuwang droga sa kanya, pero hindi raw siya nagbebenta nito. May nakuha po ba sa inyo droga? May nakuha po. Pero inutos na po sa akin yun, sir. Na magabo sa tao. Magkano hong pinangako sa inyo kapag naayang po nila? Panggastos ko lang po sa mga asawa ko po. Wala namang pahayag ang suspect kaugnay sa nakumpiskang baril. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Kontra droga pa rin, milyon-milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad
sa magkakahiwalay pang buy-bust operations. Sa Quiapo sa Maynila, 10 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumbisa kahapon mula sa 2 tulak ng droga. Nahulihan din ang mga suspect ng 2 baril at mga bala. Nakakulong na ang 2 at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms and ammunition. Sa Ormoc naman sa Leyte, arestado rin nitong Martes ang 2 tulak ng droga, kinilala ang mga suspect sa alias Jopax at Volter. Na-recover sa 2 ang mga nakasashay na hinihinalang shabu na may street value na higit 1 milyong piso. Nasa kustodiya na ng Ormoc City Police ang mga suspect na sasampahan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbigay na ng go signal ang Vatican para mag-imbestiga sa pagiging santo ng lay catechist na si Loriana Franco o Caloring. Ayon kay Bishop Milo Hubert Vergara, binigyan na ng Vatican ng nihil obstat ang Pinay mula sa Pasig o ang ibig sabihin ay walang balakid. Ito ay para tignan ang posibleng beatification at canonization ni Caloring. 2011 nang mamatay si Caloring dahil sa cancer. Nagsilbi siya bilang volunteer catechist mula pa noong 1960. Dati nang kinilala ang dibisyon ni Caloring ng magawaran ng Pro Ecclesia et Pontifex Award noong 1990, ang pinakamataas na papal recognition para sa isang taong hindi bahagi ng simbahan. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Isa patay matapos araruhin ng pulis mobil na tinangay ng isang lalaki sa Morong, Rizal. Magkapatid na Cameroonian na nasa likod ng pambubudol na black dollar scam, arestado. At kapatid star at MMFF Best Actor Cedric Juan nagkwento tungkol sa pagbibidahan niyang pelikula na Gulay Lang, Manong. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.